Nasa bansa naman ngayon ang Navy ship ng Russia. Handa raw silang tumulong anuman ang kailangan ng Philippine Navy. May ulat on the spot si Chino Gaston. Chino. Rafi, mula sa ating posisyon dito sa Manila Bay ay tanaw natin itong likurang bahagi ng large anti-submarine ship ng Russian Navy, ang Admiral Tributes, na narito nga sa bansa para sa ilang araw na goodwill visit, no, kasama ang isang large sea tanker. At ito'y sa gitna ng patuloy na pagganda ng relasyon sa pagitan ng Russia at ng ating bansa. Ano man daw ang kailangan ng Philippine Navy ay handa raw ibigay ng Russia. Ito ang naging pahayag ng Deputy Commander ng Pacific Fleet ng Russian Navy na si Rear Admiral Edward Mikhailov sa welcoming ceremony ng pagdating ng large anti-submarine ship na Admiral Tribute sa Manila Bay. Ang mga anti-submarine ship ang ginagamit para hanapin at atakihin ang mga submarine sa ilalim ng tubig. 2 buwan lang nasa laot ang Admiral Tribute at naikot na nito ang Indian Ocean, East China at ang kontrobersyal na South China Sea o mas kilala sa ating bansa na West Philippine Sea. Wala naman daw problema na engkwentro ang barkong pandigma mula sa ibang Navy na paikot-ikot din sa pinag-aagawang teritoryo. Ito na ang pangatlong beses na may bumisitang Russian military ship sa Pilipinas mula noong taong 2012. 2012 dumating sa bansa ang anti-submarine destroyer na Admiral Panteleyev at sea tanker na Boris Butoma na ngayon kasabay din nitong bagong barkong dumating dito. Noong May 2016, isang hydrographic vessel naman, ang Marshal Gelovani, ang dumating din sa Maynila. Bukod sa pamamahagi ng equipment at kaalaman kontra terorismo at piracy, umaasa rin ang Russia na magkakaroon ng joint military exercises sa mismong West Philippine Sea sa hinaharap. Hindi lamang kasama ang Pilipinas, kundi ang Malaysia at China. Ito'y para maitaguyod ang seguridad sa rehiyon at magkaroon ng kooperasyon sa pananatiling ligtas ang mga barkong dumaraan sa lugar. Sa pagtatapos ng goodwill visit sa January 5, magkakaroon umano ng maneuver exercise ang Admiral Tribute at ilang barko ng Philippine Navy. Наш визит проведением совместных учений с военно-морскими силами по совместному маневрированию и связи. We will stay here in Manila till 7th of January. During this period of time, we'll have got some meetings also with your commander of your Navy, with Philippine Navy. And our visit will be end of with the maritime exercises, which we have the maneuvering sea with the vessel of your Navy. It's a good visit, it's just a possibility ng this is not the first. This is already the third time, so definitely there will be no first for this one. Alam mo, Rafi, nakausap natin yung ilang eksperto patungkol dito sa yung sinasabing possibility na magkaroon ng joint military exercise itong Russia, China, Malaysia at yung Pilipinas dyan mismo sa West Philippine Sea. No? Ang sinasabi nila wala namang problema kung merong joint military exercises. Kung ang pinatutungkulan ng exercises o yung pakay ay yung pagtataguyod ng seguridad, partikular sa laban kontra terorismo at piracy, no? Dahil ito isang international issue na marami namang bansa ang makikinabang. Pero kapag ang military exercises daw ay patungkol sa external defense, ibang usapan na daw yan at dapat may tamang framework at merong pagsisiwalat sa publiko kung ano talaga ang pakinabang na makukuha natin doon sa nasabing exercises, no, at may terms of reference at meron pang mga ibang mga kondisyon na dapat muna pag-aralan at bigyan basbas ng ating gobyerno, no, dahil alam naman natin yung China at yung Malaysia ay kapwa claimants natin dyan mismo sa West Philippine Sea. Rafi. Chino, nabanggit ba ng mga Ruso kung anong klaseng tulong yung pwede lang ma-provide sa Philippine Navy? Kasama ba rito yung hardware at paano naman yung problema ng interoperability sa Pilipinas at Russian hardware kung sakasakali, Chino? Alam mo, Rafi, dati pa nating kinakausap itong mga tauhan ng Philippine Navy. No? Sinasabi nila, barko lang naman yan, kaya natin patakbuhin yan. Kung yun yung asset na i-acquire natin mula sa Russian Navy, no? Magkakaroon lang daw ng adjustment at training sa paggamit ng mas sophisticado at mas advanced na military hardware kung anumang barko ang kukunin natin doon. Pero yung pagpapatakbo daw ng barko, yung mga baril, ay, o yung paggamit ng baril, ay dati nang nagagawa ito ng ating sandatang lakas, no, at hindi naman malaking masyadong adjustment. Pero kung mga electronics ang pinag-uusapan, yung mga combat systems, yun daw medyo may adjustment period, no. Kasi sabi naman nila
natanong ko nga dati, no, paano yan? Kasi napakarami sa ating mga kagamitan ay ang gamit ay American technology o yung mga NATO technology. No? So medyo may pagkakaiba. No? Pero sinasabi kaya naman daw i-custom tailor ito batay sa pangangailangan ng isang bansa. Ang sabi kanina ng Russian Navy, without getting into specifics, anuman ang kailangan daw ng Pilipinas na hardware or training ay kaya nilang ibigay. At yung naunang advance party na nga doon, no, na pumunta sa Russia para tingnan sa isang defense show yung mga nailatag at na-showcase na military equipment ng Russia, ay parang ang pagkakaintindi natin, merong mga positive na indications na itong ating mga pinadala doon, no, na nagsabing ito yung mga gamit na gustong kunin ng Pilipinas mula sa bansang Russia. At sino yung kagustuhan naman ng Russia na magkaroon ng military exercises sa pagitan ng mga bansa dito sa rehiyon? Meron na ba talaga silang isinusulong na panukala, formal na panukala para magkaroon na ng agreements towards this end, Chino? Alam mo, Rafi, parang ang intindi ko ay wala pa talaga, no. Wish list daw nila 'yon, no. They are hoping na magkakaroon nga ng puwang ang sitwasyon na pwede silang pumasok at tumulong sa pagtataguyod ng seguridad dito, particular sa West Philippine Sea, at dyan siyempre yung pababa, no, yung sa may bandang Sulusi na ginagamit talagang shipping lanes, no, ng mga international ships. So dumadaan talaga dyan, at alam natin nagkaroon nga tayo ng problema o kasulukuyang may problema pa rin tayo dyan sa mga insidente ng pagdukot nitong mga tripulante at mga crew ng mga international vessels na dumaraan dyan, no. Ang intindi natin, gagawin pa lang, no, ipe-present pa lang yata ang mga panukalang joint military exercises dyan sa pagitan ng Russia at ng Pilipinas. At bukas sa isang press conference, sasagutin naman daw nitong Russian ambassador sa Pilipinas itong mga political questions patungkol dito sa direksyon na gusto ng Russia na kunin when it comes to the relations niya, the relations ng Russia sa ating bansa. Okay, maraming salamat, Chino Gaston.